Oh, ayan yan, ganyan yan mga bossing. O yung pagputukan ngayon sa eskwelahan, lahat man tayo may kasalanan dyan. Pero ang pinaka may kasalanan, talaga, itong mga nasa gobyerno, itong humahawak ng ano natin, humahawak ng peace and order, itong mga na supposedly nag-a-advocate para ang mga kabataan natin ay mapunta sa mas mabuting landas. O ang mga ano niyan, ang mga may kasalanan niyan, itong mga taga-gobyerno dahil nagkukulang sila. Papaano? Nakafocus sila saan? Nakafocus sila sa 2028. Nakafocus sila sa 2028 mga bossing. Na matalo si Inday Sara. O, di ba binigay nila yung ano, binigay nila kay ano, binigay nila ano na natin to. O, yan, sige na, patayin na natin to. Binigay nila yung DepEd kay Inday Sara, remember? Oh, binigay nila yung ano kay Inday Sara yung DepEd. Ang ganda man ang nangyayari sa DepEd. Galing tayo sa pandemic, hinawakan ni Inday Sara yung DepEd. Ang tapang ni Inday Sara, binano niya kagad, ibinalik niya to face to face. As in, kabang-kaba pa yung mga magulang, yung mga estudyante, pero binigyan sila ng assurance ni Inday Sara na under my leadership, oo, magpapatupad ako ng mga safety measures para yung mga anak natin ay hindi madamay. Hindi magkasakit kahit na medyo nakaka-recover pa lang tayo sa pandemic. Kasi nga, di ba, nung natatandaan nyo na si Inday Sara ang DepEd, hybrid pa rin eh. Ayaw nang bumalik ng mga estudyante sa eskwelahan. Kaya lang, sabi ni Inday Sara, hindi pwede. Hindi pwede kasi ano tayo eh, medyo late na tayo in terms of yung learning. Bagsak na bagsak yung IQ ng mga kabataan natin. So anong ginawa ni Inday? Kahit mahirap o kahit magastos, hirap ang buhay natin, magastos yung kasi malaki na tipid talaga ng mga magulang eh. Dapat inadapt na 'yan, 'di ba? Pero sabi niya hindi dahil medyo nananalo naman na tayo sa pandemic and bakunado naman ang lahat ng mga bata, pasok na tayo. Kasi tayo lang naman sa Pilipinas yung pinakamatagal na hindi bumalik sa eskwela, hindi bumalik sa trabaho, 'di ba? Lahat naman ng mga bansa sa buong mundo eh halos 1-2 buwan lang silang nag-hybrid tapos bumalik na sila sa normal na buhay. Tayo lang naman yung matagal bumalik sa normal na buhay kasi nga hindi naman tayo ganun ka-equipped talaga. Yung mga ospital natin hindi ganun ka-equipped dito sa COVID-19 na ito. Oo, although may mga pondo inutang si Pangulong Duterte para matugunan yung mga pangangailangan natin during that time, eh hindi tayo equipped. Problema na ng Pilipinas yan for a very long time. Pero nag-improve ng panahon ni Pangulong Duterte. So, yung ibang mga bansa, equipped man sila in terms of yung kanilang mga health, yung kanilang medical well-being. Nung panahon naman sa ibang mga bansa, magaganda man mga mga programa nila sa healthcare system. So, afford nila yung bumalik ka agad sa normal na buhay. Tayo matagal. Matagal kasi nga wala tayong masyadong maraming ospital. Windel, shout out. Wala tayong masyadong hospital bed. Ang mga professionals natin dito lumilipat na sa ibang bansa. Konti lang ang doktor natin, konti lang yung mga professionals natin. So, kulang na kulang tayo at talagang hindi maganda ang ating healthcare system. Kaya, matagal tayong nag-work from home, nag-study from home, di ba? Pero sabi ni Inday Sara, kailangan na natin bumalik sa paaralan, gawa ng yung mga kabataan natin hindi na masyadong natututo at mas talagang marami talaga sa mga nag-aaral sa eskwelahan, putyang gumagawa ng mga proyekto nila, mga magulang nila. So ganun 'yon mga bossing. So galing ni Inday Sara nung nasa DepEd si Inday Sara, ayan, naipabalik niya yung mga estudyante. Tapos tinanggal niya yung masyadong napakaraming propaganda diyan sa DepEd. Kailangan ang nakalagay diyan sa Pisara, wala na masyadong maraming mga nakalagay diyan. Kailangan focus yung estudyante doon sa blackboard. Kailangan kung ano yung sinusulat sa blackboard, doon lang sila focus. Hindi na yung kung saan pa tumitingin yung mga bata kung ano may nakalagay doon yung K-pop na sikat nakalagay doon sa dingding. So talagang sinimplify niya, talagang focused to learning si Inday Sara before. And aside from that, meron siyang confidential funds na ginamit to protect students. Yun na nga. Ito ngayon, 'di ba, sinisita ng Congress yung confidential funds ni Inday Sara sa eskwelahan. Sa DepEd, inano niya yung confidential funds. Putyang ina niyan, kita mo. Kita mo. Dahil wala na si Inday Sara diyan sa DepEd, inilagay si Angara na tatanga-tanga. Si Angara na tatanga-tanga inilagay diyan. Ang namang alam niyang gago na 'yan. Mayroon pa silang nalalaman na walang confidential funds ang DepEd. Tingnan mo nangyayari ngayon, saan ang krimen ngayon nagsisimula? Sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Kasi ganito yan mga bossing. Alam ba ninyo yung mga nangyayaring mga ganyan, barilan, mga estudyante? Magulat kayo, itong estudyante nag-Facebook live. Nag-Facebook live yung estudyante habang binabaril niya yung kanyang mga kaklase. At di umano. Di ba sinasabi nila ang namatay ganito lang. I received an information coming from a very reliable source
na hindi lang daw 4, siyam ang nasawi diyan sa ano na yan, sa barilan na yan. I mean, do not quote me on this one. Hindi, may nagsabi lang na dina-downplay lang nila. Kunyari walang namatay na ganito na ganyan, pero siyam daw yung nadali diyan sa ano na yan, diyan sa insidente na yan. At kalunos-lunos talaga yan. Oh. Ito ang nakakatawa, si Angara walang ginawa para proteksyonan ng mga estudyante. Si Inday Sara noon may confidential fund siya para mapigilan ang mga ito. Noong panahon ba ni Inday Sara, ilang taon siyang DepEd? 1, 2 taon? May nangyari bang ganito? Wala. O kasi nga, gumamit siya ng confidential funds para proteksyonan etong mga estudyante. Itong mga ganitong baril-barilan na ganito, napansin nyo, hindi naman ito nangyayari noon, pero ba't nangyayari ngayon? Kasi nga, ibinenta na ng gobyerno natin yung kaluluwa nila. Sa mga Amerikano, propaganda ng Amerikano ito. Alam ng mga Amerikano kung paano guluhin yung utak ng isang tao sa pamamagitan ng kung ano-ano mga style. Kaya dati naman yung mga kabataan natin hindi ganito. Ganito na ngayon yung mga kabataan natin dahil sa impluwensya ng mga Amerikano dito sa atin. Dito to yan. Di ba? Napapansin ninyo kung kailan sobrang nakipagtsuktsakan tayo sa mga Amerikano. Ganito na nangyayari sa mga estudyante natin. Nangyayari man lang to sa Amerika. Sa Amerika, shooting incident, binubuli. Dati naman ang mga bata, hindi naman ganito Hindi naman tayo ganito kahina Hindi naman tayo ganito ka matampuhin. Parang, bakit ngayon sumobra ng pagiging matampuhin ng mga Pilipino? Alam mo kung bakit? Naging woke. Sobra ang pagiging woke ng mga Pilipino ngayon. Kasi nga, sa impluwensya nitong mga banyaga na ito. Na hindi natin namamalayan, napipenetrate na nitong mga mind conditioner, nitong mga propagandista, ang utak ng mga kabataan natin. Binago na nila yung takbo ng utak ng mga bata. Dati kasi pag ang bata, masama ang loob. Hamunin lang niya na suntukan yung kaaway niya. Suntukan tayo sa labas. Abangan lang yan sa eskwelahan Suntukan lang yan, rambulan lang yan Pero ngayon, putya yan. Ngayon, eto na ang nangyayari sa atin. Dahil binabanatan nila yung confidential funds ni Inday Sara, ngayon nakikita ng mga Pilipino kung gaano ka-importante ang confidential funds sa DepEd. Dapat ang DepEd hindi nyo tinatanggalan ng confidential funds. Bakit? Kasi nga diyan nagre-recruit ang mga komunista. Yung mga batang may mga kahinaan sa kanilang pagkatao ay minamanipula nitong mga putang inang mga kaliwa na ito. Tapos nire-recruit nila para maging violente at lumaban sa gobyerno. Isa yan sa mga dapat proteksyonan. Pangalawa, kailangan talagang confidential funds ng DepEd. Kasi nga, yung mga malalayong lugar sa Pilipinas, yan po ang pinamumugaran ng mga recruiter, ng mga komunista na yan. Hindi lang recruiter, yung mga nang-brainwash ng mga estudyante. Gawa ng komunista yan. Kaya komunista talagang may kasalanan sa lahat ng mga nangyayaring ito. Kaya kailangan yung confidential funds. Ngayon, mga Pilipino, tatanungin mo, nakita nyo, may barilan na naman. Noong nakaraan, may nalunod dyan sa Ateneo, tapos may barilan dyan sa Ateneo. Ano masasabi ninyo? Ano masasabi nila? Tama pala talaga si Inday Sara. Question sa confidential funds ng OVP at saka ng DepEd. Tama naman pala talaga si Inday Sara na kailangan talaga meron kang extrang budget para sa intel gathering. Ano ba yung intel gathering? At saka ano ba yung mga intelligence operations? Hindi lang naman yan tungkol sa komunista. Hindi lang yan tungkol sa NPA, tungkol yan sa peace and order. Kaya nga sabi nga nila, yung intel operations can also be used sa hindi kumalat ang krimen. Ayan, nawala si Inday Sara sa DepEd. Anong nangyari? Ano nangyari sa DepEd? Ano nangyari sa mga estudyante natin? Lahat ng mga estudyante natin, mga bossing, ayan na, naging mga violente na. Tapos isisisi nyo sa mga Duterte? Ito bobo talaga itong mga putang ina, itong mga dilawan tain na to, tsaka itong mga nagsisisi kasi sa mga Duterte dito sa nangyari sa Ateneo. Pangalawang beses na yan nung nakaraan, nilunod nyo yung estudyante dyan sa Ateneo. Ngayon naman, ito naman, namaril yung estudyante nyo. Ateneo yan, Ateneo de Manila. Jesuit na eskwelahan yan. Ibig sabihin, ang mga namamahala dyan, mga pare at mga madre. Putang ina ninyo, mga pare at mga madre na yung mga namamahala dyan, ganyan pa rin yung mga estudyante nyo. Tapos galit na galit ang Ateneo na yan, Yung mga universities na yan, UST, Ateneo, lahat yung mga UP. Galit na galit yan sa mga Duterte. Sukan-suka sa mga Duterte. Tapos sasabihin ninyo na i-impluwensyahan ng mga Duterte yung pagiging violente ng mga estudyante dyan. Gago ba kayo? Tangina ninyo, di ba galit na galit nga yung mga magulang dyan sa isang all-girls school na Catholic school, yung pinag-aralan ni Risa Ontiveros dahil yung mga bata pinagrarally. Di ba? Yung mga batang mga babae pinagrarally, pinaghahawak ng mga placard para lang magalit sa mga Duterte. Yung mga eskwelahan na yan, mga high tier na mga eskwelahan na yan. Hindi naman masa yan. Wala namang masa nag-aaral dyan. Lahat nag-aaral dyan, mga mayayaman. So ang mga mayayaman, karamihan dyan, mga dilawan at saka mga loyalista yan. Karamihan na lang dyan, pinklawan at saka dilawan yan. Masasabi mo talaga yung university na yan, dilawan at pinklawan yan. Galit na galit sa mga Duterte yan. So kung galit sa mga Duterte yung eskwelahan, syempre, ang propaganda nila lahat anti-Duterte.
papaano silang makakatanggap, makaka-absorb mga bossing ng culture of violence from Duterte? Galit nga sa Duterte yung eskwelahan na yan. Tanga nyo. Di ba kayo mga bobo? Oo, yung Ateneo, putang ina, ang fina-follow ng karamihan ng mga estudyante diyan, si Risa Ontiveros. Sila Leila de Lima, sila Father Flavi. Yan yung mga fina-follow nila. Yan yung mga tuwan-tuwa nung ginawang santo, si Kian de Los Santos ba yun, yung namatay na adik na bata? Oh, yung mga nagrarally against Duterte. Oo, mga tropa pits nila Kiko Pangilinan, nila Bam Aquino, yung mga elitista, sila yun. Paano ma-impluwensya ng mga Duterte yung mga taga-Ateneo? Unang-una sa lahat mga bossing, yung Ateneo na yan, Diyos ko po. Numero 1 galit sa mga Duterte yan. At saka yung Ateneo na yan ay pinatatakbo ng mga Heswita, ng mga madre, mga pare. O hindi ba yung mga pari, lahat ng pari galit kay Pangulong Duterte? O pari na yun nandiyan dyan? O pari na yung mga nangangalaga dyan? O bakit hindi nyo pa rin hindi nyo mapatino yung mga estudyante dyan? Gago kayo? Oh. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Ito kasing pangyayari na ito. Huwag nyo na kasing isisi. Putang ina to si Claire Castro, parang tanga eh. Kung saan-saan pa isinisisi. Walang may kasalanan nito. Kung hindi, tayo pare-pareho. O unang-una, binoto natin si Bongbong. O so, ayan, numero 1 kasalanan na yan. O pangalawa, pinababayaan natin na yung mga komunista ay namamayani. Pinababayaan natin na yung komunista na mamayani sa mga estudyante natin. Kaya naging violente, nagiging mainitin ang ulo ng mga estudyante natin dahil sa pang-recruit ng mga komunista. O nakipagbati ang pamahalaan na ito sa mga komunista. Kaya ganyan na naman mga utak ng mga estudyante ngayon. Feeling nila, may karapatan sila. Pag galit ako, feeling ko, may karapatan ako na magalit at ako may-ari ng Pilipinas. Ganon. Well, papatayin ko lahat. Oh, ganun. Oh, tapos ano pa? Yung sobrang pakikipagkaibigan natin sa Amerikano, yung impluwensya ng Amerikano sa atin ngayon, sagad-sagad. Mantakin mo siya mga EDCA sites nila na nalunod tayo sa baha, wala man lang ni isa sa mga Amerikano na nakita ka na tumutulong sa atin diyan sa baha. Wala. Oh, aside from that, eto pa yung mga bago pa, yung Paksili ka, papatayin talaga tayo nitong mga ito eh. Oh, hay, salamat naman merong mabait na nagpakulay sa channel natin. Pang UCC Boss D, salamat. Tsaka kay Kuya D, KSA, God bless you. Ayan, dahil pinagkakapin na ako, ay. Umigop na ako ng kape. Ang dami ko nang nasabi eh. Oh, wait, punasan ko natapunan ng kape yung lamesa ko, hayop yan, oh. Sarap naman talaga ng kape. Oo, medyo bumigat tayo ng ng 6 na kilo. Ay, 6 na kilo ng ilang kilo, kaya magbabawas tayo ulit. Sarap ng buhay sa Japan. So, ganun yan mga bossing. Ganun na nangyayari sa atin. Kasalanan din natin to lahat. O, tsaka may partisipasyon dyan din yung mga magulang. Lalong-lalo na yung mga gun responsibility. Marami kasi akong mga kakilala ngayon. Marami akong mga kakilala ngayon na mag-a-apply ng collector's license para siyempre, mayayaman sila. Lalo na yan, taga-custom yung tatay niyan. O, taga-custom yung tatay niyan. So, maraming pambili ng baril yan. Dahil mga taga-custom, mayayaman yan. So, ang ginagawa niya, mag-a-apply yan ng collector's license. So, pag collector's license kasi, kahit 500 ang baril mo, pwede. Pag sobrang enthusiast ka. Ang problema sa ibang mga gun owner ngayon, mga bossing, dinidisplay nila yung mga baril nila. Dinidisplay nila yung mga baril nila sa wall kasi nga, sarap nga naman tingnan. O alam mo ba nung panahon namin, nung mga maliliit kami, yung mga magulang namin, mga responsible gun owner yun. O may mga baril ang mga magulang namin para ma-protection sa sarili. Alam mo ba pagka umuwi sila sa bahay, yung baril na yan, nakatago sa kahadiyero yan. Sila lang nakakaalam ng code. Sila lang. Oo. Ay, salamat kay MMAFFF sa iyong Papa Gcash siya. God bless you. Ngayon, ang problema, yung mga baril, dati yung mga baril talagang halos hindi mahawakan yan. I remember, meron akong kaibigan na nakita nung tatay niya na hinawakan yung baril niya, binugbog talaga siya, as in bugbog talaga. Hinawakan lang yung baril putsang ina niyan. Nung meron akong yung kuya ko, merong kaklase nung high school, pag-graduate na sila ng high school. Itong estudyante na ito, pulis yung tatay niya, major. Yung problema, nagkaroon ng issue sa eskwelahan, parang yung issue ng asaran sa eskwelahan, naghagi siya ng bubble gum na gano'n. Jenny Balanggit, salamat sa iyo mabuhay ka, pambili ng kutkutin. Ay, thank you. Hindi, alam mo, yung may nagbato ng bubble gum na ganun sa classroom. Dumikit dun sa buhok ng kaklase. Wilma Alhambra.
Oo, salamat sa iyo ha. Dumukit sa ulo ng kaklase. Siyempre yung kaklase, yung kaklaseng babae nagsumbong, di ba? Ganyan naman nun, asaran sa eskwela. Magpahira ng kulangot, ganyan. Hawakan yung kuyo ko, tapos papaamoy sa'yo. Ang kukulit na mga estudyante nun, mga panahon natin. Nagsumbong sa teacher. So yung teacher, pag-graduate na sila fourth year. Yung teacher, galit na galit. Sino? Sinong gumawa nito? Walang umaamin. Walang umaamin ha. Kung sino yung makita ng teacher, ikaw. Wag na kayong umasang gagraduate kayo. Wag na kayong umasang gagraduate kayo. Mga loko-loko talaga kayo. Yung bata, dinamdam yun. Naku po, hindi ako gagraduate. Di naman ako naghagis eh. Hindi, putya, ayaw yung umamin kung sino ha. Talagang yung kaibigan ng kuya ko, hindi talaga siya yun. Pero dinamdam niya at natakot siya kasi takot siya sa tatay niya eh. Yung tatay niya, pulis, binubugbog siya nung pag kami ginawa siyang kasalanan. Pero silang mga lalaki na mga nasa likod, sila yung sinisi, tapos sinabi, wag na kayong umasang gagraduate kayo ha. Hindi kayo gagraduate. Yung alam mo naman yung mga teacher, ganyan, di ba, kumanakot dati kahit naman hindi totoo. Pero yung kaibigan ng kuya ko naniwala siya, sabi niya, naku po, hindi ako gagraduate, patay ako nito. Paano kayo nagpapadala ng GCash kay Boss Dada? Ayan, meron GCash dyan sa may ilalim. Ilagay mo, i-type mo lang yan sa GCash mo. Sigurado matatanggap natin yan. Ako naglalagay ng malaking bato sa bag ng kaklase ko. Hindi totoo yan. Iwanan mo yung bag mo. Putang. Kaya ako kahit magsisiyar ako, dala-dala ko yung bag ko eh. Pag tinanong ko ng teacher ko, sabihin, Hoy, bakit aalis ka? Ba't may dala kang bag? Hindi po, ihi ka lang, magkakating ka. May dala kang bag eh. Putsang ina kasi pag iniwan mo yung bag, lahat ng bunot nasa loob ng bag mo. Ganun katarantado mga estudyante nun. Wala naman namamaril. Ako sa damukan ng daming katarantaduhang inabot ko sa mga kaklase ko nung elementary at high school ako. Anak ng tinapay yan. Pero hindi ko gustong barilin yung mga kaklase ko. Gusto ko lang silang pagbubugbugin. Pero putangina nung estudyante ka, iwanan mo iwanan mo yung bag mo sa putangina, ubos ang gamit mo. Ubos ang notebook mo. Ubos ang ang ballpen mo, putya, ang masaklap yan. Yung floor wax, mantakin mo yung floor wax dati, di ba nakaganon yun sa plastic? Putya, bubulaklakin nila yun, tapos itatapon sa sa bag mo. Pagbukas mo, putya, yung bag mo, pati yung mga puro kulay pula. Tayo na puro floor wax yung notebook mo. Gago yan eh. Ganyan yung mga estudyante nun, abnormal talaga. Yung nagbato na, kulot yung babae, so dumikit sa buhok, puta, kumalat. Hindi ba noon, tandaan ninyo, pagka nadikitan ka ng bubble gum, ewan ko, trip na trip ng mga bata yan, no? Dati nung panahon natin, gago yung mga estudyante, ngunguyan ng bubble gum, tapos ididikit sa buhok mo, abnormal. Siyempre, pag hawak mo, puta, kumalat na. Di ba, nilalagay dyan gaas? Gaas ang nilalagay dyan. Di ba? Ano mga naranasan ninyo mga estudyante kayo? Ilagay nyo dyan sa comment section, babasahin ko. Tapos ngayon, yung kaibigan ng kuya ko na yun, dinamdam niya yung sinabi ng teacher niya. Naniwala siya na hindi siya makakagraduate. Alam mo, umuwi siya ng bahay, tapos pinatugtog niya yung paglisan. Hinarangan niya yung pintuan ng kwarto niya, tapos nagsentis siya. Pinatugtog niya yung paglisan, yung kanta ni Cookie Chua, yung kung ang buhay ay isang... Ayun, ang tanging pabaon ko ay Jollibee. Yung kanta na yun. Pinatugtog niya, tapos putsang kinuha pala niya yung baril ng tatay niya. Kinuha niya yung baril ng tatay niya kasi nga sabi niya doon sa bago ako bugbugin ng tatay ko, papatayin ako ng tatay ko sa gulpe. Uunahan ko na siya. Yun ang yun ang huling sinabi ng bata, uunahan na kita bago mo pa ako mapatay sa gulpe. Ayun, nagbaril siya sa ulo. Kaninong kasalanan yun? Kasalanan ng tatay yun. Bakit? Kasi yung baril niya pakalat-kalat siguro. Hindi niya sinisecure. Yun ang problema ngayon. So, may kaibigan yung kuya ko na namatay dahil doon. Pero, hindi siya namaril ng kaklase. Binaril niya ba yung teacher niya? Pumunta pa siya sa eskwelahan, tapos binaril niya yung teacher niya? Hindi. Ang binaril niya yung sarili niya. Hindi katulad ngayon. Salamat kay Maricel Maradag. Basuka na bubble gum. Kulay pula yun yung basuka, tapos babasahin mo yung comics ng basuka na yun eh. May nakasulat doon eh, elite na sulat, malilinaw pa yung mga mata natin. Babasahin mo na ganyan yan. Ano na bang istorya? Puta, hindi mo naman nasusundan. Pare-parehas naman yung nakasulat doon, pero binabasa mo para kang tanga. Ito si Elizabeth Pimentel, nakatai po ako sa Salawal, Boss Dada. Putsang ina yan ang wag mong gagawin. Gawin mo na lahat, bumagsak ka, 5 beses ka mag-grade 2. Kaya ay mabugbog ka ng mga kaklase mo, tawagin kang kung ano-ano pa at kung ano pang pang-aasar sa'yo, wag ka lang matatai sa Salawal. Pag natai ka sa Salawal, maniwala ka, mag-reunion kayo after 50 years. Putang ina, hindi nila makakalimutan yun. Sino ka? Ikaw si Michelle, di ba? Puta, tumahay ka sa panty. Ganun. Wag na wag. Gawin mo na lahat. Magnakaw ka. Gawin mo yan. Nakawa mo ng ballpen, notebook, mangopya ka. Mag-repeater ka hanggang gusto mo. Wag na wag kang tatai sa Salawal. Pigilan mo. Putsang ina, kung buris yung tae mo,
Huwag ka nang pumasok na eskwelahan dahil oras na may umagos na hindi ka dapat na umagos diyan sa mga binti mo. Ihi man yan o ebak. Patay ka, hindi matatapos yan. Hanggang kamatayan mo, dadalin mo yan. Pag nagpunta yung mga kaklase mo, oo, pag namatay ka, 75 years old ka na. Buhay pa yung mga kaklase mo, sabihin, patay na si ganito sa GC. Oy, kailan tayo pupunta kay ganito? Kasi namatay na. Putsang na kahit anong gawin mo sa buhay mo, naging bilyonaryo ka. Ikaw ang naging pinakamayaman sa Pilipinas. Ang dami mo natulungan ng mga mahihirap. Kahit na anong gawin mo sa buhay mo, hindi ka makaka-recover doon. Sasabihin doon sa GC, sino? Yun nata isa panty? Totoo yun. Oh. Kahit gaano ka katalino, kahit ikaw ang pinakamatalino, pinakamaganda sa loob sa buong mundo. Maging Miss Universe ka pa kung gusto mo, naging senador ka pa. O, basta tumayo ka sa panty mo, kaya sa short mo, noong ikay nag-aaral, tapos ka. Yun lang ang ano natin, yun lang. Sabi nga nila, sa eskwelahan, putsang ina, gawin mo na lahat. Wag lang matai sa salawal. Pag natai ka sa salawal, wala na, hindi ka na makaka-recover doon. Hanggang kamatayan ka sa langit. Sabi sa ni San Pedro, oy, ikaw tumayo sa panty, no? Oo. Kahit kaklase mo ay amoy luga, sabi nito ni Ian Dizon, yung kaklase mo amoy luga. Putsang ina, di bali ng amoy, marami kang kuto. Luga, ikaw ang nagkalat ng kuto sa classroom ninyo. Huwag ka lang tatai sa salawal. Pag tumayo ka sa salawal, putang ina, maniwala ka. O kahit maging pastor ka pa, wala, hindi nila makakalimutan yun. O, yun lang maalala nila. O kahit anong pautangin mo lahat ng kaklase mo, hindi nila makakalimutan yun. Ganun lang ang mga estudyante noon, tapos ngayon ganyan na. O, so minsan kasalanan din yan, mga bossing, ng mga magulang. Kasi nga, hindi responsable yung mga magulang. Marami akong kakilala ngayon na yung mga anak nila, Diyos ko po, yung mga anak nila tinuturuan pang pumutok. Tuwan-tuwa, ay yung anak ko asintado. Tinuruan kong bumaril, asintado. Pucha, ba't mo tinuturuan at a very young age yung anak mong bumaril in the first place? Gun is violence. Hindi naman ginawa ang baril para, yung gumawa ng buhay ba? Ginawa ang baril para manakit at kumitil ng buhay, hindi naman para bumuhay ng tao. Ibang baril ang ginawa para bumuhay ng tao, alam nyo yan. Alam nyo yan. Ha? Oh, alam nyo yan. Oh, ngayon, nung mga bata tayo, yung mga magulang natin na may mga baril, sino dito yung mga magulang na may mga pulis, tumingin ka lang sa baril, sasampalin ka ng tatay mo, ang tinitingin mo, gago ka. Ang tinitingin mo? Tinitingnan mo yung baril. Ano na sa isip mo? Ang magulang ganun. Ngayon hindi. Yung anak, bata pa, tinuturuan na. Pak. Ibibidyo pa. Tapos pag mamalaki sa mga kaibigan, tinan mo yung anak ko, sharpshooter. Ang galing pumutok, tinan mo. Sinasabi nila na, hindi, at least bata pa lang, tinuturuan na natin maging responsible gun owner. Putang ina, ba't man kailangan ng bata maging responsible gun owner? Hindi kasi pagtanda niyan ano din yan. Kasi syempre mahilig ako sa baril. So yung mga baril ko ipapasa ko sa anak ko. So as early as now, tinuturuan ko na siyang maging responsible gun owner. Tangina yung bata na yun. Oo, matututunan niya maging responsible gun owner. Pero yung bata na yan, kapag ka nagalit yan, mamamaril ng kaklase yan o makakaaway yan. Kaya nga may baril yan . Ganun yon mga bossing, ganun ang problema natin ngayon. Nasa atin din at saka sa kultura na rin ngayon. Sa sobrang taas din ng ngayon ng krimen ngayon, ganyan tinuturuan na yung mga estudyante ng paano proteksyonan yung kanilang mga sarili. Hindi naman yan kasali noon nung nag-aaral tayo dati. Ano ba lang, Toto JR, salamat kamusta boss Dada? Stay safe kayo diyan sa baha. Pray for the Philippines. Pagdasal natin ng Pilipinas. Salamat. Ganun lang yun, ganun lang. So dapat talaga yung mga bata hindi natin ini-expose sa ganyan. Ngayon yung games, sinisisi nila sa games. Ang tindi ng mga games ng mga bata tayo. Street Fighter, nakita niyo yung Mortal Kombat? Putang ina, ang galing ko sa Mortal Kombat. Gusto ko pinapasabog yung mga bungo ng mga kalaban ko doon, di ba? Yung finish him. Pag lumabas yung finish him na yun, nahihilo-hilong ganun yung kalaban mo. Putya, yung control, the up, down, left, right, ganon, yung combo. Putya, ina, pasasabugin mo yung bungo niya. Tapos lalabas yung mga, yung spinal cord ng kalaban mo. Mortal Kombat yun. Oo, may ganun sa Mortal Kombat. Fatality, di ba? Mas matindi ang mga laro noon. Lahat ng laro noon may baril. Counter-Strike. Tapos aside from Counter-Strike, yung yung Contra. Mantakin mo nung panahon ni Mario. Si Mario, loko-loko yun. Putsang ina, mantakin mo si Mario, isasalba niya si Princess kasi nire-rape ni King Koopa. Bata pa lang ganun na Metal Slug. Nakawan na ng bahay nun. Tandaan ninyo yung Battle City, nanakawin mo yung bahay niya. Putsang ina niyan, hindi natin iniisip yung ang iniisip natin laro lang. Laro lang. Putsang ngayon hindi . Mantakin mo isisisi mo sa Roblox. Yung Roblox na yun, ginagawa nun.
Yung Roblox po, ina, paulit-ulit, takbo ng takbo, takbo ng takbo. Yung anak ko nga eh. Naglalaro kami nung bisit na bisit ako. Pag niyayaya ako, kunyari na lang, nag-i-enjoy ako eh. Pero bisit na bisit ako kasi takbo ka ng takbo, walang katapusan. Oh, inabot ko yung Plant vs. Zombie. Oy, kapal ng mukha mo ha. Putragis, tumigil ka. Hoy, tumigil ka. Ikaw ang pinakamagaling sa shato sa inyo nun. Hoy. Lahat yung mga yan, violente yan. Oo, yung mga yan. Ang hindi lang violente, Tetris. Alam mo nga, pati nga Tetris, violente ka eh. Pag naglaro ka ng Tetris eh. O, naglalaro ka Tetris na gano'n, tapos biglang kausap yung nanay mo, pati nanay mo, mamumura mo. Ano ka ba mga kulit mo? Kita mo na nga, oh, ang bilis-bilis na level 9 na, oh, baba na ng gano'n, utos ka ng utos eh. Oh, di ba? Oh, tapos nagkaroon pa ng Diablo, oh, ng Dota. Hindi, Dota ngayon na yan eh. Oh, di ba Yaguchi? Mabuhay ka Yaguchi dyan sa Japan? Oh, tas yung Pac-Man. Kaya magnanakaw yung mga congressman ngayon. Tama kayo dyan. Dahil sa Pac-Man, puta piling nila sila si Pac-Man. Lahat ng pagpera kakainin nila. Oh, ganun lang dati. So, violent na rin yung mga games natin dati. Kumpara ngayon, pucha, dati nga ang action. Ang mga pinapanood pa natin nun, puro action movie. O bakit may Robin Padilla ba ngayon? Sa pelikula ngayon, may nakikita pa kayong pelikula na artista ngayon na mala Robin Padilla na bad boy. Wala nang bad boy ngayon. Si Coco Martin na lang ang action star ngayon. Putang ina niyan. Pag si Coco Martin na naging action star, 10 taon. Ang tindi ni Coco Martin, kahit ilang bala, hindi namamatay. Oh, tama? Oh, nung panahon natin, may bad boy, may Isberhel, merong si Jerry Crabal, sila Bembol Rocco, sila Dindo Arroyo. Puta, yung mga kriminal na yun dati, antitindi, sila Buhaya, sila Pakito. FPJ, antitindi ng mga pinapanood natin nung mga pelikula, barilan ng barilan. Si FPJ nga, putang ina, 1,000 kalaban, isang bala lang eh. Napapatay niya lahat. Si Lito Lapid, Bong Revilla, o lahat yung mga yan. Grabe, violento yung mga natin. Ginahasa yung anak, pinagtanggol. Di ba? Oh, ganun ang natin, exposure natin noong bata tayo, mga bossing. Tapos ngayon, isisisi mo sa larong cartoons. Putang ina niyan. Napakagago. Diba? Ang isisi natin, sa totoo lang, kung bakit ganito yung mga anak natin ngayon, kasi spoiled man talaga ang mga anak natin ngayon. Kaya malalambot sila. Lahat, akala nila, kaya nilang makuha. Susumbong nila sa nanay nila. Alam mo, nung panahon nung araw, pag nagsumbong ako sa nanay ko, maliligo ako ng sampal. Sumbong ko, ma, yung teacher ko, pinakain ako ng chok. Kaya may an-an na ako eh. Kakasampal ng teacher ko ng pambura sa mukha ko eh. Puro an-an na ako eh. Kutsa sasabihin ng nanay mo, ay ganon? Nakakahiya ka. Takin mo, ako nakagraduate ako ng high school kahit isang beses, anak. Hindi ako pinatawag sa guidance. Nakagraduate ako, anak, lahat ng mga kaklase ko kahit nagdidildil lang kami ng asin. Hindi ako napagalitan ng teacher ko, anak. Tayo na, sino dito na sermon na nanay na ganyan? Ha? Anak, tingnan mo tong class card mo. Tumanda na ako ng ganito. Mahirap lang ang buhay namin nun. Kayo nga ang swerte nyo, may baon kayo. Nung bata kami, maglalakad kami kilometro. Tapos ang baon namin, giniling na mais. Hiyang-hiya kami kumain. Pero hindi kami nagkakaganito, no? Hindi ka mahiya. Gaganunin ka ng nanay mo eh. Hindi ako napagalitan ng teacher ko. Teacher's pet ako. Tapos ikaw ganyan, demonyo ka? Oh. Ganyan ang mga linyahan ng nanay, pare-pareho. Hindi ko nga alam kung may GC lahat ng mga nanay natin nun eh. Pero pare-pareho ng sermon nila. Alam mo, anak, mahirap lang kami noon. Oo, maswerte nga kayo ngayon. May mga baong kayo. Nung bata kami, wala. Maghapon pa ang pasok namin sa eskwelahan. Oh, tapos, hindi ako kahit minsan. Hindi ko binigyan ng kahihiyan ng lola mo. Hindi ako pinatawag, hindi ko pinapunta yung lola mo. Pag pumupunta ang lola mo sa eskwela, kinakabitan ako ng honor. Ganon. Tangina niyan. Lahat tayo dumaan dyan. Oh, hindi ba? So ngayon, ito na nangyayari sa mga paaralan natin. Oh, isisisi sa mga Duterte. Oh, saan ba nangyayari yung mga na yan, yung mga gulo na yan? Wag natin isisi sa mga Duterte yan. Isisi natin yan sa gobyerno dahil una, stressed ang mga bata ngayon dahil stressed ang mga magulang. Wala nang gumagabay sa mga magulang sa mga bata ngayon. Kasi nga yung mga bata noon, tatay lang nagtatrabaho. Yung nanay nasa bahay. Yung nanay ang trabaho niya manermon lang. Maghanap ng mali kahit wala namang mali, yun ang trabaho ng nanay. Ngayon, sa sobrang hirap ng buhay, kailangan magtrabaho ng nanay at tatay. Karamihan pa nga nanay at tatay, mag-a-abroad pa yan, may iwan yung bata saan? Sa lola,
may iwan sa tiyahin, tapos yung mga magulang nandoon sa ibang lugar nagtatrabaho. Yung iba pa nga dito, karamihan dito, lalo-lalo yung mga nasa Hong Kong, may mga maliliit na anak pa sa Pilipinas pero nasa Hong Kong nag-aalaga ng anak ng may anak. Tapos yung anak iniiwan kung kani-kanino para lang sumweldo at meron lang ipantustos. Ganun ang hirap ng buhay natin ngayon. Kaya sa totoo lang, yung guidance ng mga estudyante ngayon, wala na. Tapos tinanggal pa sa eskwelahan yung mga subject na kailangan ng mga kabutihang asal. Tinanggal yung religion sa subject kasi nga magkakaiba tayo ng simbahan. Tinanggal ang good manners and right conduct, values education, tinanggal yan. So, nandoon talaga yung pundasyon. Kailangan talaga, kaya nga, putsang ina, kilala mo naman si Rizal, pero hanggang kolehiyo, pinag-aaralan natin yung Rizal. Bakit? Para manatili sa ating mga puso yung pagiging makabayan, di ba? Tinanggal pa ROTC. Tinanggal pa ang Citizens Army Training. Wala na. Putang ina, tapos makikita mo yung mga... Hindi, wag natin sisihin yung mga teacher. Kasi yung mga teacher, sobrang dami ng trabaho niyan at sobrang dami ng responsibilidad niyan. May responsibilidad sa bahay yan, tapos may responsibilidad sa eskwelahan niyan. Imagine niyo, iisa lang ang anak niyo, putang ina, parang sasabog ang ulo niyo sa tigas ng ulo. Ang teacher, ilan ang estudyante niyan? Yung sistema ng edukasyon dito, kasi dapat bawat isang teacher, dapat 20 lang estudyante niya para matuto lahat. Putang ina, isang section ngayon, 80. O kaya kawawa yung mga teacher. Putsang ina, tapos sisisihin ni Claire Castro yung teacher. Sisisihin mo yung teacher Claire Castro kung di ka ba namang gago. Tangina, nakita mo ba ang sitwasyon ng mga eskwelahan natin ngayon sa sobrang dami ng estudyante, siksikan? Wala ngang classroom eh. Kahit nga nasa corridor lang kahit nasa ilalim ng puno, nagle-lecture ang teacher, tapos sisisihin mo teacher. Gago ka ba? Tangina ninyo, hindi nyo sisihin yung mga sarili ninyo. Hindi kasalanan ng mga teacher yan. Yung teacher, gagawin niya kung ano yung makakaya niya. Oo, kailangan talaga dagdagan natin yung mga social expert sa eskwelahan. Halimbawa, meron kang 'di ba, yung guidance. Oo. Meron kang office, tawag sa amin nun, office. Office. Ganun nun eh. Nung panahon, pag yung nakita ka naglalakad, tapos may kasama kang teacher, sisigawan ka ng mga kaklase mo. Office. Lagot ka. Office ka ngayon. Oh. So dapat sa bawat eskwelahan merong mga social workers o mga social groups na yung mga estudyante, kumbaga sa atin sa kumpanya, 'di ba, meron tayong mga training and seminar na yung mga estudyante siniseminar, ganun dapat. Oo. Mga guidance counselor o yung guidance counselor, 'di ba? O yung guidance counselor, alam mo ba sa ngayon pagka pumunta ka sa guidance counselor, putsang ina, takot na takot ka. Dapat pagka pumunta ka sa guidance counselor, dapat proud na proud ka pa. Bakit? Kasi may matututunan ka. Oo, ganun. So dapat palawagin natin 'yan. Ibalik natin yung mga subject ng pagiging makabayan, ibalik natin. Kaya ang daming NPA eh. Tinanggal yung mga putang ina nun, kami init-init ng araw. Bata pa lang pangarap mo na maging Boy Scout eh. Tapos pag high school ka, maging COCC ka para pagdating mo ng CAT, opisyal ka na. Ngayon wala nang ganun eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan